Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa naganap na Miss Universe Philippines for 2026. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na, makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Ayan na nga, grabe. So katatapos lang ng coronation night ng Miss Universe Philippines at talaga naman ang masasabi ko ay bongga. Yes! Bongga talaga ang naging production kahapon ng Miss Universe Philippines. So simulan natin doon sa kanilang entablado. Wow. Napakaganda, napakalaki at syempre panalo talaga ang ipinakita nila sa atin. Kumbaga level up ngayon ang Miss Universe Philippines. Pero meron din akong mga hindi gusto. So, siguro ganun talaga, no? Naghahanap ka ng overall perfect. Anyway, so, punta muna tayo doon sa kanilang entablado. Tulad nga ng sinabi ko, kakaiba ang ipinakita sa atin ngayong 2026 na Miss Universe dahil ang laki ng stage, ang haba ng runway. Talagang kita mo talaga na wow. Pero, may mga ilan-ilan na camera angle, medyo hindi talaga masyado natututukan ng maayos. Kumbaga parang iba-iba, minsan eto dito, nakafocus dito, tapos mamaya biglang iba naman. May mga ganong shot sila. Tapos, punta tayo doon sa opening. Oh my gosh, yung opening nila talagang nakakaloka dahil panalo. Siyempre lumabas si Atisa Manalo na alam mo yon, nasuot-suot niya kung ano yung ginamit niya sa Miss Universe. May nag-react nga, sabi gano'n, ang pangat naman ng style, yung bakit gano'n yung ginawa. To be honest ako, ipinakita lang nila dito yung kung ano ang natapos ni Atisa noon sa Miss Universe. Sobrang parang eto na yung simula. Ang ganda kasi, di ba? Tapos, ayun lang, yung nagsalita na si Atisa, tapos medyo may piyok-piyok, ayun, medyo naloka ako doon. Sana ano na lang, hindi na lang nila pinagsalita. Kung alam nila na hindi kaya ng boses ni Atisa, kasi nakakatawa, sa totoo lang. Pero overall naman, maganda pa rin syempre ang nag-iisang Maria Atisa Manalo, di ba? And then, punta naman tayo doon sa yung lighting, no? Grabe. Siguro doon sa nagsasabi na dapat ma-impress nila si Mr. Nawat. Ayun, na-impress naman po nila siguro, no? Dahil ang ganda ng talagang pasabog ng ilaw nila. And then, ayun, ang daming tao. Grabe, nagkakagulo yung mga tao. Ang bongga. So, yon. And pagdating naman sa production, yung opening nila, okay lang. Hindi ko gusto yung music. Kasi dapat, pag ganito na, yung medyo alive na talaga. Yung alam mo yun, yung dapat gumamit na lang sila ng mga music na latest, na talagang magre-remark sa mga tao. And then, alam mo yung may dance number talaga na, alam mo yun na ang energy ng mga girls lalabas, yung mga tipong ganon. Pagdating naman sa host, si Marina, in fairness naman sa kanya, palakpakan natin, ang galing ng kanyang hosting. Yes, nung simula parang bakit kaya siya? Pero in fairness, overall yung natapos na yung pageant, nagustuhan ko na siya na parang okay, magaling din talaga si Marina mag-host, no? So yan, so nadala naman yan ng bonggang-bongga. Pero ang dami lang co-host, nakakaloka. Yung alam mo yung mga presenter, ang dami-dami. So naloka lang ako doon. Tapos sa mga hurado naman, ang dami din mga huradong nakaupo. So, bongga. Anyway, so tumawag na sila ng top 30. Sa top 30 na announcement nila, medyo na-bored ako doon. Ewan ko kayo ha. Parang, sayang yung segment na to. Sana tuloy-tuloy na, no? Na parang, ayun, call na ng top 10, top
20, top 30, yung mga pumasok ba nung unas, ayun na parang sana, ano na, hindi ko talaga gusto lang yung top 30, sobrang dami. So, lalo na yung naglakad sila ng swimsuit competition. Oo. Sa top 30, yung naglakad sila ng swimsuit, medyo na-bored ako doon. Na parang ang feeling ko ay sayang yung oras. Dapat hindi na lang pinaglakad. Actually, may panahon ako doon na maglinis-linis, mag-mop, yung mga ganon. Ganon yung ginagawa ko habang swimsuit round. May panahon akong maligo. Kasi nga, sobrang, sa totoo lang, aminin na natin, alam naman na natin dito kung sino talaga yung mga aabangan mo, kung sino talaga yung mga pwede mo talagang tignan. And then, yung in-announce na nila yung top 15, ayun, tinutukan ko na sila. Kasi, doon kasi sa 15, parang ay to talaga yung cut na dapat mo talagang tignan. Kaya nga, di ba, sa prediction ko, 15 na ang kinuha ko, hindi 10. Kasi hindi naman top 10. Hindi rin naman top 20. So, 15 talaga. So, para, alam mo yon, malaman ko yung matest ko din yung sarili ko sa pagpili ng mga kandidata na pwedeng pumasok talaga sa competition ng Miss Universe Philippines. So, doon sa 15, syempre, nagkaroon na ako ng interest kasi parang ito yung laban na mahigpit na talaga sila. Kumbaga parang sala na. And then, tulad ng inaasahan ko, sa 15, sa prediction ko, sa pinili kong 15 candidates, dalawa ang hindi pumasok. So, 13 over 15 ako. So, but good, 'di ba? Kung iisipin mo dahil hindi naman masama yung pagpili ko dahil halos lahat ay talagang pasok talaga. So, katulad ng inaasahan ko, ang pumasok ay si Muntinlupa, Sultan Kudarat, Baguio City, Tacloban, La Union, and then Quezon Province. Actually, naiisip ko din si Quezon Province. Sa totoo lang, lagi ko siyang naiisip kasi magaling din si Quezon Province. Kaya lang, ewan ko, parang nawala kasi masikip yung top 15 and then I think papalo sa top 15 yung kandidata na katulad ni Negros Occidental at sa ni Mountain Province. Kasi parang feeling ko maganda yung story ni Mountain Province at lumalaban naman. Pero performance talaga, I think Quezon Province, yes. I totally agree. And then, ang mga pumasok pa ay si Iloilo City na talaga namang maganda. Manila, of course, Tarlac, Camiguin. Si Camiguin, actually, ang naiisip ko, kung si Laguna at si Camiguin, di ba mas maganda ang performance ni Laguna during preliminary competition. Pero yung swimsuit din naman niya dito, okay din naman. Siguro, si Camiguin kasi talagang nag-penetrate din talaga sa swimsuit eh. Sa totoo lang, kaya parang doon siya natalo. Si Camiguin kasi pag tinignan mo talaga, from the beginning pa lang, sabi ko nga, in fairness, may dating talaga yung kanyang pasarela. Pero si Laguna kasi maganda. But mas mukhang mahabang tignan si Camiguin. Kaya nga sabi ko ang sikip ng top 15. Pero sabi ko hindi ko naman pinagsisihan kung nilagay ko si Laguna sa aking final prediction. Paano kasi talagang naniniwala ako na may ganda siya at nakakapag-perform. Kung ganda din naman ang pag-uusapan, angat talaga yung ganda niya. Si Camiguin, performance talaga at mukhang mahaba talagang tignan. So yon, but job well done Laguna. And job well done kay Camiguin. And then, of course, si Taguig. Yes, pumasok si Taguig talaga ng bonggang-bongga. At wala naman duda doon. At naniniwala naman ako talagang kaya naman niya. And then, sila Union, Quezon Province, Tacloban, Baguio City. Sandali lang, saan na tayo? Camiguin, Tarlac, Manila. Si Tarlac, talagang naniniwala ako. Manila, Iloilo, Cebu Province, Cebu City, and Pampanga and Negros Occidental. So overall, ang nakuha ko ay 13. So dalawa yung nawala sa 15 ko. Si Laguna at saka si si Mountain Province. And then ang pumasok ay si Camiguin at saka si
Quezon Province. So, para sa akin, it's okay. Aha. And then, of course, nag-evening gown silang lahat ng bonggang-bongga. Sa music, doon pa lang sa swimsuit, hindi ko na gusto yung music. O, sa totoo lang, doon sa swimsuit round, hindi ko talaga gusto yung music doon. Parang nakakababa ng energy para sa mga kandidata na rarampa. Kumbaga parang instead na mapapalabas mo na lalo yung attitude nila, hindi mo makukuha dahil alam mo yon ang music malumanay, hindi ganun kapalo, parang taon-taon na lang yata ganun no? Anyway, so doon pala sa swimsuit round, so pag-usapan natin yung performance ng mga candidates. To be honest, sa mga front runner, talagang sila yung aabangan mo. Sa swimsuit, my gosh, yung lumabas si April Smith, ang panalo, ang energetic ng galaw at ang sexy. Sa totoo lang, sobrang winner ang kanyang swimsuit at talagang masasabi ko, my gosh, ang galing. And then Manila, isa din sa mga nakita ko na ang ganda din ng performance ni Manila. Pero ang mga inabangan ko pa si Pampanga. Si Pampanga medyo nakitaan ko, ay oo nga no, sa swimsuit medyo ano siya, humakbang. Siguro dahil, kaya parang nakikita ninyo na mabigat tignan dahil siguro si Pampanga ay matangkad, sobrang tangkad, malaking bulas. Kaya parang ano to Michelle Gumabaw 2.0, yung parang nabibigatan kang tignan. Pero kung titignan mo naman yung kanyang pasarela, okay din lang naman. Kaya lang, pagdating kay Taguig, ayun talaga, sobrang kaya siguro yung iba na impress ng bonggang-bongga kay Taguig dahil nga sa ipinakitang nag-perform, di ba? Nag-perform siya dun So, ayun lang, medyo a little bit disappoint ako dahil ayun parang naging ballerina siya dun Oo, yung kala ko nga tatalon pang ganun By the way, ayun yung style niya, ayun yung performance na gusto niyang ipakita. So, pwedeng gusto mo, pwedeng ayaw mo. Pwedeng sa'yo, yes, papalakpakan mo, pero kasi may mga tao talaga na parang gusto nila, syempre, beauty contest to, kailangan dumakad ka dyan. Kaya nga, di ba, sa Miss Grand, kapag tumatumbling na yung kandidata, naluloka kayo. Or minsan, kapag nag-split na yung kandidata, nababaliw kayo. So, yon kasi gusto lang natin talaga makita yung kanilang lakad. Actually, kung titignan mo yung mga lakad ni Taguig noon, panalo di ba? Kasi smooth, talagang pero yung dito, yung hinawi niya pa yung paa niya, parang, so yun, medyo hindi ko na talaga nagustuhan. Mas gusto ko lang talaga walk. Hindi sa naghahanap ako ng buta sa kanya. Ang na-impress ako dun sa mga ipinakita niya. Pero yung gumalaw siya ng pag ganon, parang kasing feeling ko iikot na siyang ganon So yun, medyo sa akin yon. Pero job well done, Taguig. Ayun yung gusto niya ipakita. Kaya maging happy na lang para sa kanya. And then, pagdating naman kay La Union, to be honest, sa simula pa lang gustong-gusto ko na yung ayos ni La Union na sobrang straight hair lang na baksak. Actually, kahit ganito yung gamitin niya sa international, pwede. Pero kung maganda-ganda, kung kukulit-kulitin niya konti, no? So, yon. Dahil yung ayos niyang straight hair, una, ang lakas maka-Pilipina. Di ba? Yung mga Pilipina beauty queen natin, mahabang buhok, straight, na hanggang dito. So, sobrang Pilipina yung dating. Tapos, ang ganda ng mukha, sobra, yung natamaan ng ilaw, talagang sabi ko, my gosh, nangingilabot ako sa kanya. Plus, nandoon yung kurba ng katawan. Simpleng pasarela lang yung ipinakita niya. Parang maalaok sana na ang nakita ko sa kanya ay parang si Amelia Vega ng Dominican Republic na naglalakad na pak yung puwet. Ang maganda kasi sa kanya, payat siya, pero may kurba talaga yung katawan. May puwet talaga si ate. Yung alam mo yun, yung
ang ganda ng proportion ng katawan. Hindi mataba, tignan. Kumbaga talagang body. Oh my gosh, lalo na yung promotion, gano'n pa. Tapos pag lang pinihit niya, ay, ang ganda ng katawan. So, isa yun sa mga talagang masasabi ko na hindi niya kailangan mag-perform ng todo-todo. Just walk and then show your how sexy you are. Yung plus, how beautiful you are. So, kasi para sa akin, yung mga ganitong magaganda, sa totoo lang, ang bala nila dyan, face. Yung face nila yung face talaga nila ang ipapakita nila ng bonggang-bongga. Yung test na sobrang, oy, ang lakas mo ka, beauty queen. Yung tipong hindi kailangan gumalaw ng todo, pero kapag tumayo ka na parang titignan ka na nun lahat, di ba? Yung iba kasi nakita ko talaga, effort na effort sila. Oo, sa totoo lang, yung kulang na lang talaga mag-split, mumbling, yung mga tipong ganon. Para lang talagang palakpakan sila na at maghihiyawan ng mga tao sa kanila. Pero sila Union, just walk and show, look at me. Ganon, ganon yung ano. Kasi it's a Miss Universe. Dapat alam mo yun, yung galawan mo pang Miss Universe talaga. So yun, ayun yung isa sa mga nakita ko dito kay La Union na ang kanyang strategy game ay daanin natin sa ganda. Effort yung ipinakita niya. Effortless. Effortless yung ipinakita niya. Hindi masyado kailangan mag-todo-todo kasi alam mo yon, hindi naman hinihingi doon sa itsura niya. So yon, ganon. Kasi may mga candidates kasi talaga na lumalaban. And then lumalaban sila because kailangan. Like example, kung ikukumpara na din natin yung lakad ni Tarlac, sobrang paglabas ni Tarlac, ang winner, di ba? So, ganda. Tapos lakad, simple lang. Pak. Hindi masyado magalaw-gaw, hindi masyado tumutodo. Kasi may beauty. Alam kong kaya kong tumalon sa next round kapag nakita ako ng hurado kasi pipiliin nila ako. At ganun nga ang mga nangyayari dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Kahit sa ayaw at sa gusto mo, ganun ang mangyayari. And then, of course, evening gown. Sa evening gown, actually, iilan lang yung hinangaan kong gown. Yung iba kasi parang masyadong OA, masyadong over, yung ganon. Yung parang papunta na tayo sa Miss Grand. Okay, so punta tayo kay unang nagustuhan ko, syempre, kay La Union. Sobrang yung lumabas si La Union sa evening gown. She's very Miss Universe. Na ang sexy, may slit sa harapan, tapos ang panalo ng fit ng gown, and then just walk like a queen, hindi maarte yung buhok, ang ganda-ganda ng buhok, Diyosa. Sa madaling salita. Naghahanap ka ng Diyosa, siya ang Diyosa dito. So, yon, siya yung pinaka-Diyosa. So, Diyosahan ang labanan. At ayun yung trademark ngayon dito sa Miss Universe Philippines na dapat Diyosahan, hindi yung panalong galawan. Kasi I think Maria Atisa Manalo, nakita ninyo, hindi naman panalo ang galawan, kundi Diyosa talaga na look at me, how queen I am, di ba? So, yun. So, Diyosahan. Kasi, ayun yung kailangan ngayon sa Miss Universe. Kailangan Diyosa ka. Kailangan maganda ang makikita sa'yo. And, ganun lang din. Simple pero elegante. Simple pero maganda. Sabi nga ganun, maganda ako. Ganon. So, I love. At hindi maborlolo yung buhok, hindi inayos yung buhok, just straight her and down. Gusto niya kasi lumabas talaga yung natural niya. And then gusto niya ipakita sa atin na she's a very simple Filipina woman. Ganon. And then, yes, ang bongga. And then, after that, ang isa pa sa mga nagustuhan ko, yung lumabas sa April Smith. Sa totoo lang, actually, nilamon ni April Smith itong si Cebu City. Pagdating doon sa evening gown, lumabas di ba si Cebu City? Ganda. Actually, si Cebu City parang nare-remark sa akin si Lars Pacheco or si... Maganda, pero kasi parang ang awkward. Ewan ko, parang ang dami tumatakbo sa utak ni Cebu Province pala. Sa Cebu, ang dami tumatakbo sa utak ni Cebu Province ni Nicole Bormeo.
ang daming tumatakbo sa utak niya na parang hindi niya ma-assess, ma-relax yung sarili niya. Sa madaling salita, ang nakita ko sa kanya, overall, hindi siya relax. Yes. Ayun yung nakita ko sa kanya, hindi siya relax doon sa performance niya. Parang parang naka-pattern siya na, ay, itong gagawin ko, ganito kasi siguro ang gusto niyang mangyari, yung makita yung transition niya. So doon sila nag-iingat sa transition, yung parang titingin ba ako dito or ano. Then, but overall, it's okay. But yung lumabas kasi sa Cebu City, ay grabe, nilabon niya na tong si Cebu Province, as in talagang ang habang tignan, ang ganda ng gown, very elegante, color white, and then ang ganda ng ayos. Maganda din yung makeup, in fairness, maganda yung makeup. But I cannot say na parang Diyosa ba? Hindi. Hindi ganun. Pero performance, wow, ganon. So yan. But ang ganda kung paano niya dinala yung gown, may pasigsag pa siyang lakad. Ang galing, panalo, panalong panalo. Very international move, ganon, na parang supermodel yung dating, ganon, supermodel. Actually, April Smith, she's a supermodel, ganon, supermodel siya sa akin. Kung kilala natin si CJ Opiasa na kabugera, April Smith naman ang newborn, she's a supermodel. Siya na yung bagong Melanie Marquez. Ganon para sa akin. Anyway, so maganda ang ipinakita. So very elegant. But yes, sa kanilang dalawa ni La Union, performance, yes, supermodel. But beauty queen, I go for La Union. So, yon. And then, pagdating naman kay Pampanga, gusto ko yung gown ni Pampanga. Actually, sabi sa akin ni Eddie P, mamamangha ka. Pero, hindi naman. Siyempre, Maktumang to. I love the way kung paano mag-create si Maktumang. Is a very beauty queen talaga. Yung color, okay, bumagay kay Pampanga. Pero yung performance ni Pampanga, hindi ako ganun na amaze. Sobrang nakulangan ako sa parang hindi niya nadala talaga ng todo. Oo, so yon. Maganda yung gown, pero yung performance niya, hindi niya nadala. Pero beauty, I love yung beauty niya. Yung kumbaga parang, nadala naman niya, pero parang, he's not enough. Yung kulang sa atake. Parang may awkward pa na parang ano ba, titingin ba ako dito? Or eto na ba, transition ko na ba? So yung mga ganon. So sana ayun, naaral yun. But overall, syempre, I love Pampanga dahil yung beauty ni Pampanga ay talagang amazing. Nagugustuhan ko talaga and napakabait ni Pampanga. So, yun. Gusto ko yung, gusto ko yung sportsmanship niya na parang hindi ako nanalo but it's okay. Ganon. So, yun. Sobrang, nice. Very nice. At masasabi ko na sana mabigyan din ng corona, di ba? And then, pagdating naman kay Taguig, si Taguig, of course, yung lumabas si Taguig, oy, ang ganda ng gown. I love it. She's a very queen. Gusto ko yung taas noon niya. And then, gusto ko yung galaw niya. Winner. Na, alam mo yun, yung first move niya. Pero yung gumalaw na siya doon sa gitna at yung may pag-ganon na, parang feeling ko, sasayaw na. So, medyo off talaga sa akin yon. I don't know. Kasi I know she's a ballerina. And then, lagi niya nalang ipinapakita sa laban niya na, look at me, I'm ballerina. Alam na natin yon. So, we have to na lang na sana nag-walk ka na lang dyan, ipinakita mo na lang yung galaw mo. Hindi ko alam para sa inyo, it's good or happy ba kayo, but ako kasi happy ako doon sa suot niyang gown. I'm proud na kung paano siya lumalaban, but yung mga movement niyang ilan, hindi ko talaga gusto. At doon ako nalulungkot. Kasi favorite ko to. Isa siya sa mga favorite ko. And then, of course, yung lumabas si Justin Pilisarta. Oh my gosh, Justin Pilisarta. Ang elegant ng gown. Gusto ko yung gown niya. Sobrang simple na white na, alam mo yon, ang ganda ng pasabog. Ay, nako. Justin Pilisarta.
Pero syempre, sino pa ba sa mga gown? Yung kay Sultan Kudarat, hindi ko masyado bet. Parang feeling ko ang bigat. Tapos, ayun nga, very grand na yung dating. But it's okay. So, yun, maganda naman daw. And then, punta na tayo dito kay ano, sino ba? Sa top 7. Okay. Sa top 7, to be honest, eto na. Yung top 7 na to, actually, yung top 7 ko, it's almost there. Yung arrangement ko. Kasi, di ba tinawag si Sultan? Nawala kasi si Laguna ko. So, si Laguna ko kasi nag-top 5 siya sa akin. Pero since na nawala siya, ang 1 to 8 ko ay La Union, Pampanga, Taguig, Cebu City, then 5 si Tarlac, si Laguna wala na, and then si Tarlac, si Cebu Province, and number 8 ko si Sultan Kudarat. Kung nawala yung isa, aangat lahat. So, 7 na sila doon. So, it's almost there talaga. 6/7. 15/12. So, it's not bad, di ba? So, yun. So, I'm so happy. Kasi yung arrangement ko, doon ako natuwa. Kasi yung arrangement ko, hindi siya yung rumble. Alam ko yung iba na lahat sila nandoon, di ba? Kumbaga, pag 15, syempre nandiyan yung 7. Kasi 15. So, 6 yung napili mo na parang andiyan yung 7. Lahat nandiyan. Pero kasi yung arrangement ko from 1 to 8, talagang sila mismo yung pumasok. Kaya natuwa ako. So, yung 1 to 8 talaga. So, I'm proud. Kasi parang pinag-aralan ko kasi to, kaya ako binibida sa inyo. Kasi pinag-aralan ko kung sino yung 1 to 15 ko. At 15 talaga si Muntinlupa, di ba? At number 1 talaga sila Union. Kumbaga parang talaga yung arrangement ko. Sa 15, medyo scrabble siya. Pero yung 1 to 8 ko, yung assessment ko talaga, as incomplete, yung 1 to 8 nandoon. So, hindi siya yung number 12 o yung number 10 ko, biglang napunta. No, walang ganon. Di ba? So, yun. So, happy ako. At doon ako napaproud. So, pagdating sa top 7, syempre dumaan sila sa Q&A. Ito talaga medyo nagkaroon tayo dito ng talo-talo. So, pagdating sa Q&A, ang tanong, iisa lang, pero iba-iba yung opinion sa sagot. At sabi ng gano'n, walang maling sagot. Laging sinasabi sa akin na walang maling sagot. Kung ito yung opinion mo, kasi hinihingi dito opinion nila. Pero kung iisipin mo, hindi naman to tinanong what is your name, tapos ang sagot mo ay yung address mo, hindi ganun eh. So yun, masasabi mong mali. Ang tinatanong ko sa'yo, pangalan mo. Pero kung binibigay dito sa question ay hinihingi ang opinion, so walang maling sagot. Lahat sila ay nakasagot, pero iba-iba yung paraan at paliwanag nila. Pagdating kay Sultan Kudarat, yung ibang sagot, syempre, meron silang naka-prepared sa utak nila na sagot na, kapag ganito yung tanong, ito yung sasabihin. Kahit siguro saan na tanong, ganun yung sasabihin nila. But I think yung iba, napansin ko, very scripted. Yung kumbaga parang sinaulo. Tapos yung iba naman, parang meron silang pinormat na parang, kung tutuusin yun, katulad ng sagot ni Pampanga, narinig na natin yan kay Michelle D. Na ganun din, marami tayong ino-offer. So, pero kasi kung mapapansin mo kung iniba di ba? So, dapat kung iba siya, hindi ganun yung sasabihin niya. Pero kasi very Michelle D yung atake. And then, yung pagdating naman kay April, very Pia words back ang atake. Na medyo, yes, maganda ang delivery, maganda ang baksak ng mga word, at maganda yung ending. Kumbaga parang napag-aralan talaga ng maayos kung saan ka magsisimula, kung saan mo i-impress yung hurado, doon mo yung aatake. Pero ang tanong ko, na-impress na ba talaga ang mga hurado sa sagutan nila? Or baka ang hinahanap ng hurado ay yung galing sa puso at yung may pusong sagot. At ayun ay yung kay La Union. Kay Taguig naman, in fairness, impressive ang sagot ni Taguig. Because according doon sa na-feel niya, na-experience niya. Pero kung papansinin mo, sobrang very power talaga yung binitawan niya at yung pagtalikod niya,
biglang tapos na yung sagot ko. Medyo may pagkamataray sa madaling salita. So, yon. Pero overall, kung tatanungin mo ako, kung magbe-base tayo, sino ba ang magandang delivery, sino ba ang magandang sumagot, it's between Taguig and Cebu City. Yes, kahit ako, na-impress ako sa kanila na parang, wow, ang galing. Especially Cebu City dahil nag-perform siya. So talagang masasabi ko, I think it's between La Union and Cebu City. Para sa corona ng Miss Universe. Ganun talaga. Kasi kung i-overall na natin to, all aspect, panalo pa rin sila Union. Bakit ko nasabi? Tulad nga na sinabi ko, Diyosahan ang labanan. And then La Union, hindi siya naging katulad ng performance ni Cebu City, pero La Union is impactful talaga ang buong aspeto niya. Beauty, body, talagang masasabi ko, wow. Yun talaga. Diyosahan ang labanan dito sa Miss Universe. So yes, naiintindihan ko yung opinion ng iba na ang sinasabi nila, ito ang pinakamagaling sumagot, dapat ito ang panalo. Kung sa kanilang lahat, kung magbe-base lang tayo in Q&A, April Smith ang Miss Universe. Pero kasi overall aspect, maaaring tinalo nila Union si Cebu City sa mga aspetong katulad ng mga sinabi ko kanina. Yes, maganda kahit naman sa swimsuit round sa Misamis silang dalawa din ang naglaban Maganda ang galawan ni April, maganda ang galawan ni La Union. And then, this is a beauty pageant. At the end of the day, they are looking talaga kung sino ang Diyosa sa competition na to. Wala tayong dapat pag-awayan dito, wala tayong dapat pagtalunan. Yes, katulad mo din ako, nagulat din ako kasi parang kung titignan mo, kung papakiramdaman mo, it's almost there. Bilang typical na nanonood ng pageant, talagang, I think it's Cebu City. Yes, pero I understood na overall aspect ang pinag-uusapan dito. Not only about the Q&A, not only about the performance, kung sino ang pwede talaga for the Puerto Rico para sa Miss Universe. And they wanted talaga yung all aspect talaga ng kandidata na hindi ka lang magaling lumakad, kundi maganda ka din talaga. At yun yung naging basihan nila kung bakit sila Union ang kinuha nilang Miss Universe, because they wanted to penetrate yung beauty na katulad ni Atisa na hindi naman ganun kagaling talaga sa galawan, pero beauty pa lang nagsusumabog na. Kaya nakarating tayo sa top 5. And I think they want to maintain yung ganung aspect na laban or makatating sa top 5 or manalo. Yung iba, sinasabi nila, hindi ganun ka-impactful yung sagutan ni To be honest, okay lang yan. Kasi marami pa naman training na pagdadaanan itong si Bea bago pumunta sa Miss Universe. Pero yung all aspect niya is complete na, almost complete na, at ipapolish na lang ng bonggang-bongga. And then, I think, yes, deserve din ni Cebu City na ipadala sa international stage. Tulad nga na sinabi ko, pwede siyang supranational more than to Miss Universe. Sa totoo lang. Kasi sa supranational, I think kaya manalo ni April. And then, kaya din mag-penetrate nila Union sa universe. I think yung iniisip na organization, yung decision na, alam mo yon na parang dapat maging mautak tayo kung paano tayo mananalo sa kompetisyon. So, ayun yung gusto nilang ibigay sa atin na parang at this time, ang goal natin ay manalo dito. So, yung iba, yes, nagtataas ng kilay dahil syempre, gusto ninyong manalo yung manok ninyo. And then, pagdating naman kay Bella Ismael, job well done. She did well sa competition. Hindi ko masasabing, natalo siya. She's won already. Kasi yung performance na pinakita niya ay talagang the best. Pero, dapat din natin maintindihan yung aspect na tinatawag sa beauty pageant
na to na hinahanap ng organization, and we need to respect that. Kailangan nating respetohin kung ano yung desisyon ng hurado, kung ano yung desisyon ng organization, at higit sa lahat pagkatiwalaan natin sila. Huwag nating ipilit yung mga bagay na nakita lang natin dahil based lang doon sa napanood natin. Meron silang dahilan kung bakit ito ang gusto nilang ilaban doon, at ito ang pinanalo nilang Miss Universe. And then we have to respect everything. Naiintindihan ko yung emosyon kung saan ang gagaling, na bakit ganun, bakit ganyan. Naiintindihan ko yan. Pero overall kasi, this is a beauty contest. At iba ang organization ng Miss Universe ngayon sa organization ng Miss Universe noon. And then I wish na sana Bella Ismael, April Smith, deserve nilang ipadala sa international stage. I hope na maging Miss Cosmo si Bella Ismael, and then maging ano naman to, sa April Smith naman ay maging Miss Supranational, or pwede din si Pampanga maging Miss Charm, or si Tarlac, or Iko para kay Pampanga. So, it's a perfect combination para sa international stage. So, nagkaroon kasi ng collaboration or collab doon sa mga candidates. And I think majority talaga ang naging desisyon nila ay sila Union ang manalong Miss Universe Philippines. So, yun. So, yan. So, I hope na sana talaga ay maging okay yun lahat. At sana ay maging happy para sa nanalo, and let's wish din para kay April na sana mabigay sa kanya yung Supra crown, and then para naman kay Taguig ay sana maging Miss Cosmo. Kay Tarlac gusto ko siyang maging Charm o kaya si Sultan Kudarat. Tapos actually gusto ko din maging siguro I think si pwedeng maging first runner up si Pampanga, tapos pwedeng maging second runner-up naman si Nicole Borromeo. So, let's pray for them para sa ikakasaya natin lahat. And then, at the end of the day, the 7 top, yung finalist nila, walang talo doon. Lahat sila panalo. Lahat sila ipinakita nila yung galing, pinakita nila yung tapang, ipinakita nila yung kanilang execute na talaga namang masasabi ko, bongga. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang reaction ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo at reaction mo sa naganap na Miss Universe Philippines for 2026. Yan. So, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support. Sa mga hindi pa nakaka-follow or nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel, at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.